panahon ng Inday Yunus, hindi pa uso ang magagarang damit o kasuotan. Nagsusuot lamang sila ng mga pira-pirasong tela o di kaya ay mga balat ng mga hayop na nagsisilbi nilang mga damit at panlaban sa lamig. Sa panahon nila, ang pamamaraan nila ng pagsusulat at pakikipagkomunikasyon ay ginagamitan ng matutulis na bagay na kanilang ipinanguukit sa mga kahoy, bato, kuweba at iba pa upang makabuo sila ng mga salita o mensahe na siyang mauunawaan ng bawat isa. Sa panahong ito, ang pamamaraan nila ng panggagamot ay ang paggamit ng mga halamang gamot o herbal na medisina na siyang nagsisilbing lunas sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang kulturang meron sa panahon ng mga indigenous ay kakaiba at kahanga-hanga. Nagsasagawa sila ng mga ritual o pagsasayaw na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at paggalang sa isa't isa. Sa kanilang panahon ay hindi pa uso ang ilaw o gasera, kaya apoy ang siyang nagsisilbi nilang liwanag sa pagsapit ng dilim. Apoy rin ang kanilang ginagamit na liwanag sa tuwing sila ay nangangaso o naglalakbay sa kakahuyan paggabi. Malaking tulong ang apoy upang maitawid sila sa dilim sa kanilang pang-araw-araw. Sa pamamaraan ng kanilang pagluluto, apoy ang kanilang pangunahing sangkap. Gumagamit din sila ng mga kahoy na nagsisilbing uling hanggang makabuo ng apoy na siyang gagamitin upang makapagluto. Sibat ang pangunahing depensa sa kanilang panahon. Napapadali nito ang kanilang pangangaso at ito ang nagsisilbi nilang proteksyon. Sa panahon na hindi pa uso ang mga sasakyang may makina o gulong, balsa o bangka ang kanilang pangunahing sasakyang pandagat. Ginagamit rin nila ang balsa o bangka upang makatawid sa mga ilog patungo sa susunod na baryo. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, nagsimula nang magbago ang ating pananamit. Pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon, jacket at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga babae naman ay nagsuot ng terno, palda, kamisang maluluwang, ang manggas. Gayon din ang paggamit ng sapatos, panuelo o alampay at paineta. Sa panahong ito, pluma ang kanilang ginagamit bilang panulat. Ang salitang pluma ay ginagamit ng mga ninuno ng Pilipinas noong panahon ng mga nananakop ng mga Kastila. Ito rin ang naging sandata ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa kanyang pakikibaka laban sa mga mapang-aping mananakop. Sa panahong ito, ang nagsisilbing komunikasyon ay ang ipinapadalang telegrama na siyang ginagamit ng tao upang makipag-ugnayan sa kabilang panig ng mundo. Uso pa rin ang herbal na medisina o halamang gamot, kung kaya't dahil sa kakapusan sa pera, albularyo pa rin ang nagsisilbi nilang manggagamot sa kagipitan.
Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa na bago ang ating kultura, natuto tayong sumayaw ng jota, habanera, tabko, pandango, lanceros, rigidon, polk, mazurka at waltz ang mga Pilipino. Sa pagdiriwang nila ng pista, meron silang sayaw na kung tawagin ay festival dance. Sa panahong ito, lampara o gasera ang nagsisilbing liwanag ng mga kabahayan sa Pilipinas. Lampara o gasera ay isang sisidlang ginagamit upang makagawa ng artipisyal na liwanag. Lutuang diuling naman ang ginagamit ng mga Pilipino sa pagluluto. Espada naman ang kanilang pangunahing sandata, ngunit ang sinisimbolo ng espada ay ang kapangyarihan at lakas ng mga Espanyol. Kalesa ang sasakyang may gulong at hinihila ng kabayo sa lansangan. Isa itong uri ng pampublikong transportasyon ipinakilala ng mga Espanyol. Nang dumating ang Amerikano sa Pilipinas, naimpluwensyahan tayo sa kanilang pananamit. Ang kalalakihan ay natutong magsuot ng mga pantalong may sinturon at suspender, kurbata at polo shirt at pati na rin tuxedo. Ang mga kababaihan naman ay natutong magsuot na may ikling damit, palda at blusa, sapatos na may matataas na takong at maninipis na medyas. Natuto rin silang maglagay ng kolorete sa muka. Sa pamamagitan ng Wi-Fi o Internet, nauso na ang iba't ibang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao nang walang kahirap-hirap gamit ang social media. Sa pamamagitan nito ay mas napabilis ang pagbibigay ng impormasyon at mensahe na nais iparating ng mga mahal sa buhay. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, na-develop ang iba't ibang klase ng panulat na ginagamit natin sa araw-araw. Dahil sa modernong teknolohiya, may mga pagbabagong naganap na rin sa larangan ng medisina. Isa na rito ay ang pagbabago mula sa tradisyonal na panggagamot hanggang sa pagkakaroon ng siyentipikong basihan na panlunas ng sakit o mga karamdaman. Na-impluwensyahan rin nila tayo sa ating kultura ng pagsasayaw na kung tawagin ay modern dance. Ang modernong sayaw ay isang malawak na genre ng kanluraning konsyerto. Dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya ay naimbento ang iba't ibang mga gamit. Naimbento ang mga bumbilya o LED bulbs na siyang nagbibigay liwanag sa ating mga tahanan, maging sa labas at kalsadang ating nadadaanan. Dahil sa kalikutan ng isip ng mga tao, naimbento din nila ang burner stove na nakakonekta sa gasol na ating ginagamit sa pagluluto. Naimbento rin ang rice cooker, microwave at iba pang kasangkapan sa pagluluto. Dahil sa makabagong teknolohiya, naimbento ang mga armas tulad ng muskets, bayonet cannon, rifle at iba pa na naging depensa natin sa mga kalaban.
dahil sa makabagong teknolohiya na imbento ang mga sasakyang may makina na ginagamit sa pang-araw-araw tulad ng jeep, kotse at iba pa.